pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Pinoy, gising na! Wakey, wakey, wakey! 406! Mga balitang gigising sa'yo sa Pinoy, gising! Headlines. Ito ang kinahuhumalingan at isa sa mga exciting na araw sa atin. 14 na po ngayon sa buwan ng Agosto 2025. Karamihan po sa atin, unang araw na po ng tinatawag nilang Swelde! Yun! Marapit na namang bayarin na mababayaran at kikita na mawawala ang kita bukas. Narito na po ang ating mga headlines. Pinoy Gising! Bagyong Goryo, good news! Tuluyan ang nakalabas ng bansa! Pinoy Gising! Mga mangingisda makakabili na rin ng 20 pesos na bigas! Pinoy Gising! Crime rate sa Pilipinas, pakinggan na, crime rate sa ating bansa, bumaba ayon sa PNP. Pinoy Gising! Sa ibayong dagat, we talked about Bagyong Goryo. Ito po, siya po'y humagupit naman sa bansang Taiwan. Pinoy Gising! Sa sports, PLDT high-speed hitters makakatunggali ng Cherry Tigo crossover sa PBL Finals. Pinoy Gising! Mas piniling videohan ng taong nasangkot sa aksidente imbis na tulungan, nako, bawal ito. Pinoy Gising! Totoo nga bang mas naa-attract tayo sa taong hindi sigurado sa atin? Patunayan mamaya sa Let's Prove It! Pinoy Gising! Ito pa, isa pakinggan na maigi, hot issue kasi ito, bilang ng mga kabataang Pilipinong hirap magbasa ay bumaba daw po. Kumpirmahin natin mamaya kung fact or fake. Pinoy Gising! At sa mga naglalakihang ulo The white sleeves! Hey! ng mga balitang showbiz, si Manny Pacquiao, isang taong hindi kinausap ang inang si Mami Junicia dahil sa pakikipagrelasyon sa mas bata sa kanya. Pinoy Gising! Sa isa pang malaking ulo Yahoo! Ay, oo. ng mga balitang showbiz, si Angel Locsin, wala pang balak bumalik ng showbiz, nag-i-enjoy pa sa pagiging gamer. Thursday na! Karamihan sa atin, yayaman na mamaya. Pagkatapos yumaman, bukas mahirap ulit. Dahil nasa bayarin. Interesado po akong malaman kung talaga nga bang bumaba ang bilang ng mga kabataang Pilipinong hirap magbasa. Dahil matagal na hong pinoproblema ito ng pamahalaan at ang dami na pong study at research na inilabas ang ating government kung saan sinasabing ang malaki ang problema ng ating bansa sa functional literacy. Yung iba marunong magbasa pero hindi naiintindihan o hindi nauunawaan ang binabasa. Yung iba naman talaga ay hirap na hirap po magbasa. Kaliwat kanan ang tinitingnan problema ng government pero isa lang ho sa tingin ko ang problema diyan. Dalawa. Focus ng bata at pagpupursige dun sa bata na mas mag-aral pa. Nakadepende din naman yun, una syempre sa teacher, pangalawa sa kung ano yung inspirasyon at suporta na maibibigay ng kanilang mga magulang o guardian para mas magpursige ang ating mga kabataan na mag-aral ngayon. Naniniwala pa rin naman ako, Flying A, dun sa kasabihan ni Dr. Jose Rizal na nasa kabataan pa rin ang pag-asa ng bayan. Of course, wala naman sa matanda. Of Kasi course. ang mga patanda is malapit na sa kanilang horizon. Diba? Nandun na sila sa happy years na nag-enjoy na lang ng life. Oo, hindi. At saka aminin na natin na ang mga matatanda syempre, of course, hindi na magtatagal ang mga yan. Yes. At ang mga possible, yun talaga ang talagang siya mag-take over. Ganun talaga yon. Pero alam mo kung ano ang dahilan kung bakit, ako feeling ko ang dahilan kung bakit tumaas yung mga yung illiteracy sa Pilipinas at hindi I think hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo because of the internet. Yes. So, Sabagay, oo. unlike before, na wala kang pwedeng gawing libangan, Yes. kundi magbasa ka talaga ng aklat. Di ba? Andoon ang dami-daming aklat sa loob na...
that's why noong unang panahon, walang internet, di ba? Oo. Ngayon, kaya ang dami-dami mga bookstore na naglipa na sa rekto. Ngayon, Oh, yes. iilan na lamang ang mga bookstore. Bakit? Wala na nagbabasa ng books. Yung book naging e-book na. Yes, naging e-book na hindi rin maintindihan din ng mga sa sobrang tamad na kasi mga kabataan ngayon eh. Puro Facebook na lamang inaatop pag Facebook, YouTube, Instagram, Exactly. TikTok, lalo ang TikTok. Ay naman. Yes. Konting kibot, may TikTok kagad ang kabataan ngayon, di ba? Oo. At Kaya saka ayun ang dahilan kung bakit nagiging walang alam ang mga kabataan ngayon At dahil saka sa social media. Sa mga parents, pag nakikita niyo yung mga kabataan niyo, inyong mga anak o mga alaga, mga pamangkin or whatnot na nakababad sa pagbabasa sa social media, hikayatin ninyo magbasa sila at ang basahin ay mga mababasa na may matututunan, hindi mababasang walang katuturan. Correct. Oh. Isa pa, ang dahilan dyan ay yung masyadong dumadami yung lumalaki yung bilang ng kahirapan. Dahil hindi sila nakakakuha ng good education. Exactly. Diba? Ay, Diyos ko, sa loob ng isang public school, ilan lahat? Yeah. Parang 80 plus. Ang isang pinakamababa, parang 60 plus yata. Yun na nga. Kasi sa private school nga ngayon, parang 30 plus na rin eh. Diba? So, hindi talaga sila mabibigyan atensyon ng mga teacher. At saka ang ratio lang ng teachers, what? 1:30, 1:40? Parang mga 1:40 diba? na yata, 1:50 na nga yata ngayon eh. Ay, tumaas na. Oo, kasi talagang sa dami. Alam mo naman ang mga kabataan ngayon, di ba? Oo. Anak ng anak. Oo Yan. naman. Di ba? Hindi na nga yung mga working millennials eh. Oo. Wala sa kanila. Oo. Di ba? Napakapusok ng damdamin nito mga Yes, kabataan dahil ngayon. nga sa social media, Ngayon. masyado tayong sa social media. Yan. Masyado na liberate ang ating kaisipan at Correct. kamalayan dahil sa social media. So, isang magandang paalala sa mga parents ho ito. Yes. Nabantayan maigi ang nakikita. Ay, at- naku, ang mga parents, din, nasa TikTok din at nasa Ayun din. lang. Nakita mo kaya dumami yung mga dancer ngayon, pati mga nanay nagsasayaw na rin. Alam mo tawag Diba? dyan? Family bonding. Yan, di ba? Oo, kaya hindi, naku, kahit ano sabi mo sa batayan ng mga hindi. Sa Nakabantay bagay. din sila sa mga chismis. Ayan! Nauna hinintay mga report nyo. Oo, tapos di ba, may mga tong-its. Ay! Sugal pa, isa pa yan. Di ba? Parang ang yan eh. Pero di ba naalala ko yung Pagcor, pinapa-take down na nila yung yung mga billboard, di ba hanggang dapat hanggang bukas na lang, di ba? Oh, yes. August oo. 50, pero parang halos wala na. Oo, halos wala na. Halos Kasi wala. yung dinaanan ko dyan sa may Magallanes, wala akong makita na eh. Dati madami, Dati di ba? marami, Naku, oo. kaliwat kanan pa ho yan dyan. Kahit Correct. sa C5 nung one time na dumaan kami, Oo. early August, wala na rin. Yes. Wow, at Oo. least nag-comply. Tsaka Correct. maganda paalala na keep it fun. Yes, oo. Correct. Fun lamang naglalaro. O siya, Correct. 14 na minuto na po makalipas sa alas 4 ng morning. Sumasinyo na, sumasinyo palagi ang... Sa mga ating lahat. ang Thursday edition at Swelday edition ng Pinoy Gising. Dire-diretso tayo hanggang 6 in the morning. Ako si Daryl Justin. Flying A. Anton. Pinoy Gising! Dire-diretso na po tayo. Ito na ang detalye ng gigising na mga balita. Pinoy Gising! Usaping lagay ng panahon, bungad tayo ng good news. Lumabas na ng Philippine Area of Responsibility o parang Bagyong Goryo na may international name na Podul. Ayon sa pinaka-latest na report ng Pag-asa, ito po ay namataan sa layong, I think itong nandito ay as of 10 p.m. Tingnan natin kung may 4 a.m. na kasi yung Pag-asa meron. Ayun, as of 4 in the morning, humina na ito bilang isang severe tropical storm at huling namataan sa layong 610 kilometers northwest of Itbayat, Batanes. May taglay na lakas ng hangin na aabot po sa 95 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbuksong aabot naman ng 160 kilometers per hour. West-northwest o kanluran-hilagang kanluran ang tinatahak nitong direksyon sa bilis na 35 kilometro kada oras. Wala na pong nakataas na kahit naman tropical cyclone wind signal sa ating bansa o sa anumang bahagi ng PAR. Gayunpaman, magdadala pa rin daw ang Podul o siya dating bagyong Goryo ng mga pagulan dulot sa paghila nito ng hanging habagat. Pero sa malaking bahagi ng bansa, asahan po ang partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorms. Kasama na po ang Metro Manila, improving in fair weather conditions tayo. Dire-diretso po yan simula ngayon Thursday, Friday, Saturday hanggang Sunday. Manatili pa rin po nakatutok sa GWIZ at Aliw Channel 23 at sa lahat po ng aming mga digital platforms para sa pinaka-latest na balita sa lagay ng panahon. Pinoy Gising!
Gising! Halos sa abot po o halos sa abot sa 3 milyong mangingisda sa buong Pilipinas ang target na mapagkalooban ng Department of Agriculture o DA ng ETNEB, Benteng Bigas Program ng pamahalaan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., kailangan lang na rehistrado ang mga mangingisda sa registry system for basic sectors in agriculture upang maging kwalipikado sa nasabing programa. Magugunitang binuksan ang nasa 18 bodega ng National Food Authority sa Central at Northern Luzon para magsimula ang bentahan ng benteng bigas sa mga kwalipikadong magsasaka at farm worker na nasa RSBSA na listahan. Pino Gising! Bumaba sa 7.75% ang crime rate sa bansa simula August 2024 hanggang June 2025. Ito ay ayon sa datos ng Philippine National Police kung saan umabot sa 177,235 ang naitalang krimen ngayong taon, mas mababa kumpara sa 196,677 noong nakaraang taon. Ayon kay PNP Chief General Nicolas Torre III, bunga ito ng boxing match. Ay hindi, akala ko bunga ng boxing match ni Torre. Mali. Akala ko doon nagbunga eh. Bunga ayon po kay PNP Chief General Nicolas Torre III, bunga yung mababang crime rate ng mas pinaigting na anti-criminality operations at pinalakas na police visibility sa buong bansa. Siguro may kukontribute na rin, pero anong buwan ba nagsimula si Torre bilang Chief PNP? So medyo hindi pa ata na-equate ng iba yung 5-minute rule. Yung 5-minute rule na ipinatutupad niya, tsaka yung 911 na pagtawag na, yun nga, yung 5-minute response time policy ng pambansang pulisya. Mula 2022 hanggang 2025, nakapagsagawa ang pambansang pulisya, nakabuo ang 153,609 na operations laban sa illegal na droga na nagresulta sa pag-aresto ng mahigit 200,000 katao at pagkakasamsam na aabot sa 54.6 billion pesos na ipinagbabawal na gamot. Giit ng hepe ng pambansang pulisya, patuloy nilang paghuhusayin ang presensya at estratehiya ng pulisya upang makasabay sa pagbabago ng taktika ng mga kriminal. Pino Gising! 18 minuto na po, 18 minutes makalipas ang alas 4 na magandang Thursday morning. Nangunguna muli ang Department of Education o DepEd at Department of Public Works and Highways o DPWH sa mga sektor na may pinakamalaking pondo sa ilalim ng National Expenditure Program sa taong 2026. Sa datos ng Department of Budget and Management o DBM, nasa 928.5 billion pesos ang nakalaang pondo para sa DepEd. 928.5 billion pesos. 881.3 billion pesos naman po ang nakalaan sa, pahinga maigi, Department of Public Works and Highways. Narinig yan ha? DPWH. 881.3 billion pesos. Mga 0.7 billion pesos, 882 na yung makukuha nila. Kaso hindi, 881 not million, billion pesos. Pumapangatlo ang Department of Health na may 320.5 billion, kasunod ng Department of National Defense na may 299.3 billion pesos. May 287.5 billion pesos namang pondo para sa Department of the Interior and Local Government, habang 239.2 billion pesos ang proposed budget para sa Department of Agriculture. Matatandaang nagbabala si Pangulo Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na State of the Nation address o SONA na hindi siya mangingiming i-veto ang General Appropriations Bill kung hindi ito naaayon sa NEP. Ayon po sa Presidente, hindi niya aaprubahan ang anumang budget na hindi tugma sa plano ng pamahalaan para sa sambayanang Pilipino. Pino Gising! Inaprubahan naman po ng Senado ang Senate Concurrent Resolution number 4 na nagsusulong ng transparency and accountability sa proseso ng pagpasa ng panukalang pambansang budget para sa susunod na taon. Nakapaloob sa resolusyon ang pagla-livestream ng budget process at paggawa ng matrix para madaling maintindihan ang mga pagbabago sa budget. Minamandato ng concurrent resolution ang pag-upload ng lahat ng budget-related documents sa website ng Senado at Kamara, mula sa forms na isinusumite ng mga ahensya, report ng public hearings, bicameral conference committee hanggang sa pinal na General Appropriations Bill bago ito isumite sa Palasyo ng Malacanang sa tanggapan ng Pangulo. Tinitiyak din sa ilalim ng resolusyon ng public access sa impormasyon at
pakikilahok ng publiko sa deliberasyon ng 2026 national budget. Ano kaya yung magiging impact na sasabihin ng sambayanan dito, yung mga pupunta dun sa mga na publiko dun sa magiging mga hearings o mga deliberations sa budget. Lalagyan ng translation sa mga lokal na salita ang budget documents para maintindihan. Ito yung mga local dialects po ha. Sa paraang ito, inaasahang bawat piso ay mapoprotektahan, magagastos ng tama at naaayon sa tunay na prioridad ng pamahalaan. Pino Gising! Kinumpirma naman ni Budget Secretary Amena Pangandaman na walang alokasyon ng ayuda para sa Kapos ang Kita Programo AKAP sa ilalim ng 2026 National Expenditure Program matapos ang formal na pagsumite nito sa Kamara. Ayon sa kalihim, mayroon pang natitirang pondo sa 2025 national budget at limitado rin anya ang fiscal space kaya hindi muna nila isinama ang AKAP sa binigyan ng pondo. Ipinaliwanag ng kalihim na nasa mahigit 10 trilyong piso. 5 trillion pesos ang original na kabuuang halaga ng budget proposals mula sa mga ahensya, ngunit hindi lahat ay napagbigyan. Sinabi naman ni House Committee on Appropriations Chairperson Micaela Swansing na hindi pa napag-usapan sa Kamara ang AKAP, ngunit pagbabatayan umano nila ang isinumiting NEP. Dinipensahan din ng mamabatas ang AKAP at iginiit na lubang mas nakakatulong ito sa mamamayan, lalo na sa mga hindi naaabot ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS at minimum wage earners. Pino Gising! Alas 4:22 na po na magandang Thursday morning. Hindi papayagan ni bagong Senate Committee on Finance Chairman Senator Sherwin Gatchalian na mayroong maisingit na panukalang 2026 budget. Ayon sa senador, hindi niya pahihintulutan na may maisingit na budget para sa binuhay na panukalang charter change o CHACHA. Walaan niyang puwang sa panukalang 2026 budget ang pondo para sa CHACHA dahil wala ito sa National Expenditure Program. Wala dahil git pa ng senador na hindi kabilang ang CHACHA sa development program ng Pangulo. Bukod sa CHACHA, sinabi rin ni Senator Gatchalian na hindi papayagan na may maisingit na mga bagong items sa national budget pagdating sa BICAM o itinatawag na Bicameral Conference. Yung committee pong iyon ay tututok lamang sa mga disagreeing provisions. Malaking problema anya kung papayagan ang mga insertions dahil maaapektuhan ang iba pang programa. Pino Gising! Binalaan po ni Senator Raffy Tulfo ang Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration o OWA, DMW at OWA na iipite ng kanilang budget para sa susunod na taon. Nako, bakit kaya? Ito ay kung hindi, makinig hindi maaksyonan at mapipigilan ang mga kaso ng pang-aabuso sa mga overseas Filipino workers. Sinabi ni Senator Tulfo o ni Senator Raffy Tulfo, dahil dalawa silang nandoon sa Senado, na hanggang ngayon ay kaliwat kanan pa rin ang natatanggap na sumbong ng kanilang tanggapan kaugnay sa mga OFWs na inaabuso lalo na sa Middle East. Bagamat mabilis anya ang aksyon ng OWA, iginit niyang umaaksyon lamang kapag mayroon ng naaabuso at wala pang paraan upang maiwasan ang mga insidenteng ito. Actually, this is somehow true. May mga solusyon pero may mga aksyon na nangyayari pero puro band-aid solutions. Wala pa yung mga long-term solutions para maiwasan na yung mga insidente sa ating mga kababayan na nagtatrabaho sa ibang bansa. Bagamat mabilis niyang aksyon, iginit niyang umaaksyon lamang kapag mayroon ng naabuso at wala ngang paraan para maiwasan. Samantala, kwestiyon ng senador kung bakit sa kabila ng paglalaan ng 200 milyong pisong pondo para sa legal assistance sa mga OFW ay mayroon pa ring halos 4,000 pending cases mula noong 2022 kung saan wala man lang anyang naaabsuelto. Pino Gising! Isa din sa matanong ko yun, bakit walang naaabsuelto? Alas 4:25 na po ng morning sa ating unang showbiz. Manny Pacquiao, isang taong hindi kinausap ang inang si Mami D. Si Mami Jonicia nang makipagrelasyon sa mas bata sa kanya. Narito ang report mula kay Flying A, Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pino Gising! Showbiz Spotted! Ay, ito na! Ayan na, wala pa sahod! Oo nga, wala pang sahod. Mamaya pa. Oo. Oy, parang may Spider-Man na umaano sa likod mo. Ay, Spider-Woman pala. ayan, naka-all black si ate. Saan ang luksaan? Nagluluksa siya kasi wala pang sweldo. Yan, tama. Ayan, ganyan ang pag-iyak niya. Ayan, di ba? Di nagsasalita ko, thumbs up lang sa Thumbs up kasi. nyo nga, pakita nyo nga. Pakita si thumbs up. siya. Oo, si thumbs Ayan. up. Oo, sige, Ayan. ayan. Si Jen, ayan.
Ayan, thumbs up lang siya. Anyway, sa aking balitang showbiz, kinumpirma nga o inamin itong si Mami D o Mami Junicia Pacquiao na 1 taon siyang maigit na hindi kinausap ng kanyang anak na si Manny Pacquiao matapos nga siyang makipagrelasyon sa mas bata sa kanya. Oh, nakakaloka. Younger. 26 years ang agwat nila. Wow, ang laki Oo. din, ha? 76 na ngayon si Mami D, 50 yung 50 si Mike Yamson. Oh. Bakit ilang taon ba si Pauline Luna tsaka si Bisoto? Hindi, ito kasi babae ang matanda. Oo. Different scenario So naman. parang ano lang to sa yung relasyon ng babae sa babae tsaka relasyon ng lalaki sa lalaki. Parang same sex, ganon. Hindi, I mean, Ano ba? pag babae sa babae, tanggap. Pag lalaki sa Basta lalaki. matanda yung lalaki, Yes, nang oo. kahit gano'ng kalaki yung gap, okay lang. Mm. Oo. Ang sinasabi nga nila, kapag ka ang lalaki daw mas matanda, ano yung Mature. pagmamahal? Ganun. Pagmamahal ng babae. Pero kapag ka ang babae ang mas matanda, pera yon. Sugar mommy. Sugar mommy. Oo, yun yun. Hindi, kasi in fairness kasi sa babae, no, kahit na matanda at mahirap, kapag ka na ipinakita sa kanila ng lalaki na yung tinitreat sila as queen, Oh, alam yeah. mo, The binibigyan ng feeling, oras, di ba? yes. Nai-inlove talaga kahit walang pera ang lalaki. It melts the heart, ika nga. Correct. Ay, di ba yung yung example ko, I mean, hindi example ko, hindi yung balita natin, yung binanggit ko kahapon, na si, yung 5 feet yung, 4 feet yung lalaki, na Black American, tapos Chinese yung babae, na ipinakita ko sa iyo kahapon, di ba? What? Oo. Na in love talaga siya. Noong una talaga, ayaw niya doon sa lalaki, kasi hindi nga ito ang kanyang hindi Man of ito her ang kanyang dreams. man of her dreams. Yes. Pero dahil nga sa porsigido yung lalaki, na in love na rin siya. Ganun talaga mga babae. Hindi nila tinitingnan yung pera. Wala silang pakialam sa pera eh. Basta't nahulog ang loob nila sa'yo, talagang mamahalin ka nila. Nade-develop yung feelings eh. Yes, oo. Ayan. Kaya nga, di ba, sa babae at babae, hindi pera yun eh. Walang perang involved doon. Sa lalaki at lalaki, may perang involved talaga dyan. Ayun. Oo. Matik yun. Oo. Alam mo naman, hindi naman lahat. Nako ha, tigilan ako. Ayan. Experience to, ha? Yes, oo. Talagang yes. But anyway, going back kay Manny Pacquiao tuloy, kay Mami Junicia, sinabi nito na ang tagal-tagal daw bago siya kausapin at pansinin ng kanyang anak na si Manny Pacquiao kasi nga hindi nga nito tanggap ang pakikipagrelasyon niya sa mas batang-bata kaysa sa kanya. Ayon pa kay Mami Junicia, tumagal nga na mahigit 1 taon hanggang sa lumuwag na rin daw ang puso nitong kanyang anak, si MP kasi tawag niya eh. MP. Si Manny Pacquiao. Hindi yung MP Light, ha? Aga-aga siya pang isip, no? Hindi MP Light. Hindi, MP ang tawag niya kay Manny Pacquiao. At sabi niya gano'n, ay finally daw, nakita daw kasi ni Manny na wagas yung pag-ibig sa kanya ni Mike Yamson. Di ba? At never daw siyang pinirahan nito. Oo. Dahil may pera din naman daw itong si Mike. Kasi nga seaman ito. Nagsimula daw ang kanilang pag-iibigan sa pamagitan lamang ng text, tawag-tawag. Ano ba ganon? Di ba? Old school. Marot. At nang makita daw nitong si Manny na talagang mahal siya nitong si Mike, kung kaya't lumuwag na rin ang pagtanggap nito sa kanilang relasyon at ngayon ay okay na sila. Ayan, kaya di ba, balak niya magpakasal na sila. Kasi 11 years na rin naman sila nagsasama. 11 years is 11 years, di Exactly. ba? So yun ang nila na kailangan nilang gawing legal ang kanilang pagsasama. Ay, iba ka talaga. Haba ng hair mo, Mami D. Magdadasal mo na ako, ha? Si Manny. Anyway, naman ang balita showbiz at balik na sa inyo dalawa. Salamat, Mima. Salamat, Mima Ton. Salamat kay Mima Anton sa kanyang showbiz news. Ulitin ko lang, good morning, partner. Ay, good morning. Ay, di ba, sorry, wala pa pala sa morning, partner. Morning. Basic lang. Chill-chill lang muna. Kalma At lang. 2 araw na lang, tatanda ka na naman. Oo nga. Di ba, ano lang naman yan, dadaan lang din. It's another 24 hours in your life, Oo. ika nga. Medyo special nga lang. Ayun. ba? Sa inyo, syempre. Okay. Of course, yun. Basta yun na yan. Alas 4:31 na po na morning. Time zone ng Ano? worth 3,000. Ay,
Ay, time zone worth Saan may 3,000. pinakamalaking time zone? Sabi nila sa Glorieta. Hindi ko sure kung... Makati? Makati. Oh. Kasi ako nagulat nga eh. Kasi kumakwento ko lang, di ba? Nakukwento ko nga sa'yo. Gusto ko itry yung sa time zone yung may bowling alley sila. Yeah, Oo. fun yun. Meron dito sa may galeriya. Oo. Malapit dyan sa may Ortigas, malapit sa may EDSA Shine, Yeah, malapit. oo. Ayan na. Meron daw doon kasi nilipat na yung location doon. Pero sabi nila, Oo, yung isa- meron doon. Pero Oo, may mas tama. malaki. Galing ako doon last di ba? time. Di ba sige ko nga tinanong, sabi niya, meron Oo, doon. meron. Oo. Magbalita. Sorry. Hindi, magbe-break Magbe-break muna. Alas 4:31 na po ng morning. Magbabalik po ang Pinoy Gising! Babalik po ang Pinoy Gising sa oras po na 37 minuto, 37 minutes makalipas ang alas 4 ng gigising na Thursday dahil kailangan ma-motivate at sasahod daw mamaya. Yun ang pinakamagandang motivation. Saka na po kami ngingiti kapag natanggap na namin ng pera. So ngayon, Hindi naman. ang ngingiti pala. Oo. Saka tayo mag-iingay. Oo. Saka po, sakto lang. Baka sabihin, magbalita na kayo. Ayan. Oo, yan, go. Sa oras na ito, parin Daniel, tanggap tayo ang sunod-sunod na mga report. DWIZ Patrol Report. Malacanang nilinaw kung bakit nilagdaan ni PBBM ang panukalang, postpone at move pala ang 2025 barangay at sangguniang kabataan na election at kung bakit hinabaan ang termino ng Why? barangay. Ito yung why at SK officials. Detalye mula ka Patrol 13, Gilbert Perdes. Tara ng Pirmado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang RA number 12232 na nag-uutos na ipagpaliban ang nakataktang barangay at SK elections ngayong Disyembre 2025 at ilipat ito sa unang Lunes ng Nobyembre ng susunod na taon. Batay sa bagong batas, ang susunod na regular na BSKE ay sasagawa naman tuwing 4 na taon matapos ang nasabing eleksyon. Nakasaad din sa batas na ang lahat ng mga halal na barangay at SK officials ay magkakaroon na ng 4 na taong termino sa kanilang panunungkulan. Ipinagbabawal din sa batas na ang isang halal na barangay official ay makapaglingkod na mahigit sa 3 sunod-sunod na termino sa parehong posisyon. Para naman sa SK, nakasaad na hindi maaaring maglingkod ang isang halal na SK official ng mahigit sa isang termino sa parehong posisyon. Nabatid na layon ng bagong batas na magtakda ng malinaw na schedule ng eleksyon sa barangay at SK upang maging maayos at epesyente ang pagdaraos ng mga ito. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa impilang may todong las DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. How old are the, na kaya, mga SK, How? Kailan ba sila huling na-elect? 2023? No idea. Nag-re-elect na ba? 2020, I mean yung Ay, yeah, we ngayon have is 2023. Oo, nagkaroon ng campaign. O diba, I remember. 2023? Yeah, 2023. So sabihin natin mga nasa, ano ba yung 26 siguro, no? na-elect na officials ng Plus SK? 24. 18 to 24 ang alam ko. 18 to 24. As far as I know. Sabihin natin, max Plus 24 two. ng 26. Ano kayang ma-advocacy ang gagawin nila para sa mga nasa 12 and Basketball pa din. sa 12 to sabagay. Road to Tsaka yan na. road to the Pro League. Tsaka kailan ba yung linggo ng kabataan? May ganun daw sila eh. Talaga ba? Linggo ng kabataan. Gusto ko malaman yun. Gusto ko malaman ko ng programa nila doon. Bukod sa magbigay ng mga libre-libre. Sports lagi. Sports pa rin. Anyway, samantala, tawag pa tayo ng patrol report. Groundbreaking ng Kamuning Footbridge. Ayun ba yung mountain, Yes, Mount Kamuning. Iyon. May bago na. At rehabilitasyon ng Mas EDSA mataas. Busway. Hindi pala, hindi. Ilulunsad ng DOTR. Alamin natin ang detalye mula kay Patrol 45, Raul Esperas. Pangungunahan ni DOTR Secretary Vince Dizon ang groundbreaking ng bagong Kamuning Footbridge o lalong kilala bilang Mount Kamuning, gayon din ang rehabilitasyon ng EDSA Busway Station. Sangayon kay DOTR Secretary Vince Dizon, ito'y matapos na ipag-utos ni Pangulong Marcos na baguhin ang disenyo ng Mount Kamuning o itong Kamuning Footbridge kung saan inireklamo ito ng ating mga kababayan. Dahil sa utusan ni Pangulong Marcos ay agad na nagdisenyo ang DOTR ng bagong Kamuning Footbridge at ito ay gagamit na rin o lalagyan ng elevator. Mahigit sa 80 milyong piso ang inasang gagastusin ng pamahalaan para sa bagong footbridge sa Kamuning Flyover. Gayunpaman, ang EDSA Busway Station ay magkakaroon din ng rehabilitasyon kung saan karagdagang 50 milyong piso
ang pondo ang inilaan ng pamalaan para naman sa karagdagan 2 station o bus station sa EDSA Busway. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama, Sempila Metodo Lakas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Ngayon naman, report mula sa Metro Patrol. Metro Patrol Reports. Ito na inaabangan ng mga mommies, mga titas, mga daddies na namamalengke. Price monitoring. Budget. Budget. Ito, nag-ikot sa 2 palengke ang aming Yusek at Palengke Queen, Karuhatan Market sa Valenzuela at syempre sa Malabon Central Market. Ano kaya ang presyo? At anong masarap ulamin pag may swell day na? Mama Beth Samson, good morning! Yes, good morning. It's payday. Ayan, ang bigas from 30 pesos hanggang 60 pesos. Mamili na kayo kung magkano afford nyo. Sa baboy naman, ang kasim, laman at pigi, 370 hanggang 380 pesos na lang per kilo at ang liempo, 400. Ang manok, 220 hanggang 230 kada kilo. Sa isda, ang bangus, 220, 240 hanggang 280. Tilapia, 150 to 160. Bisugo, 320. Espada, tulingan, tanigi, 280. Ang asuhos, 300 pesos. Ang tahong, 120. 300 ang kilo ng sapsap. Ang ulo ng salmon at ulo ng maya-maya pang sigong sa miso ay 200 pesos. Sa gulay, ang palaya, 150 na lang. Kahapon, 180 yan, 160. Ang bawang, 150. Baguio beans, 160. Bell pepper, 350. Ang carrots, 180. Kalabasa at sayote, 90 pesos. 90 ang kalamansi, ang kamatis 60, pechay Baguio 160, 120 ang pechay Tagalog. Ang repolyo 160 to 180, sibuyas na pula 160, ang puti 150, 270 naman ang kilo ng berding sili, ang sitaw 50, ang talong 170. Ang siling labuyo, wala kang mabili per kilo dahil ito ay ginawa nilang tingi. 3 piraso, 10 piso. Wala, kasi takot bumili ng 600 eh. Pwede naman daw sa 550 pag 1 kilo bibilin. Sa ulam tips, meron tayong sarsyadong espada, bangos na may palaman, fish steak or fish fillet, adobong manok with baboy and with hard-boiled egg. Itong sinigang sa miso, sinigang sa palok, tortang talong with giniling, fried chicken, tinola, fritada, kaldereta, adobo with boiled eggs, menudo, pork steak, with white onions, ginataang langka o ginataang gabi, yan yung laing. Mixed vegetable na merong quail eggs. Ayan. Para sa ulam tips sa Pinoy Gising, Metro Patrol Beth Samson nagbabalita ng tama. Siyempre, nagbabudget tayo ng tama kahit payday. Pinoy Gising! Samantala, isa pang Metro Patrol, NFA, inilunsad ang programang Benteng Bigas sa Meron na sa Bulacan. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Louie Angeles. Good morning po. Yes, good morning. Formal nang inilunsad ng Department of Agriculture ang programang Benteng Bigas, meron na, PBM, para sa magsasaka sa National Food Authority ng NFA dito sa Balagtas, Bulacan. Base sa ayon sa panayam ng mga mamamahayag kay DA Assistant Secretary Genevieve Guevara, ang programang Benteng Bigas meron na para sa magsasaka ay nagmula rin sa kahilingan ng mga magsasaka na nais ding maging bahagi ng 20 pesos na bigas. At definitely, sila naman ang ating ang ating programa ay open arms at ginawa na rin itong programa para na rin makapag-avail at ang priority ng programa sa ngayon ay yung may 2 hektaryang below at pati na rin ang mga walang lupa na sinasaka. At ipiliwanag din ni Guevara ang mga kailangan para sa mga magsasaka upang ma-avail ng programa. Ang maliliit na magsasaka ay maaari ring bumili ng 10 kilo kada buwan o maaari silang maka-avail ng 50 kilo o 1 sakong bigas sa Disyembre, hanggang Disyembre.
Dagdag pa niya, ang mga magsasaka na nakarehistro sa registry system for basic sectors in agriculture na nagsasaka ng 2 hektarya ng lupa at mababa pa, ang mga manggagawang bukid ay karapat-dapat din dito. Mula rito sa Bulacan, ito si Metro Patrol Louie Ales para sa Impilang Metodong Lakas, DWIC, Babalita ng Tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Aabot kaya? Aabot kaya? Hindi aabot. Sakto, magbe-break na po tayo. Standby muna kay Kuyang Ronald Idol Domingo sa oras natin na 13 minuto bago mag 5 o'clock in the morning. Magbabalik po ang Pinoy Gising! 9 na minuto na naman po, 9 minutes bago mag 5 o'clock in the morning. Ronda ulit tayo sa probinsya. Ronda Probinsya! Wanted person inaresto ng mga pulis sa barangay Taniki. Tama ba? Barangay Taniki, San Fernando City dyan sa LU sa La Union. Ito ang detalye mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Idol na imbagabigat. Ngayong dagdabigat, matagumpay na naisilbi ng warrant of arrest laban sa isang 40 years old na residente ng Barangay Biday, San Fernando City ng mga partiba ng City of San Fernando Police Station sa ilalim ng pangasiwa ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Miedes, OIC, sa koordinasyon ng Police Intelligence and Detection Management Unit, Regional Intelligence Division 1 sa La Union at La Union Police Station at ang Tactical Support Company ng Regional Mobile Force Battalion 1 naganap ang operasyon sa Barangay Tanki, San Fernando City kung saan nahuli ang suspek. Ang pagkaresto ay nagmula sa kasong kriminal na nakadakit sa ilalim ng mga numero na MKT 25-03672 hanggang 73CR na inisyo noong June 23, 2025 ng presiding judge sa Metro Trial Court sa National Capital Judicial Region Branch 62, Makati City. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nagulat pa simpilang may tudong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Isa pang Ronda Probinsya, Pidea Camsur, mas papalakasin ang ugnayan sa barangay para sa kampanya laban sa iligal na droga. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Melvin Machado. Matapos maaresto sa umani drug den itong nakarang araw ang 3 high-value individual sa Zone 5 Barangay Triangulo, lungsod ng Naga. Mas papalakasin pa umano ng Philippine Drug Enforcement Agency, Camarines Sur at PDEA Naga City ang kanilang pakikipag-ugnayan sa barangay at sa Naga City Dangerous Drugs Board. Ayon kay PDEA Camarines Sur Provincial Officer Investigative Agent 5 Adrian Fardo, kung kailangan naman ng barangay na may parihab ang sinumang sangkot sa illegal na droga, ay tutulong umano ang PDEA Camarines Sur at PDEA Naga City. Tututukan naman ng PDEA Camarines Sur na makontrol ang pagpasok ng illegal na droga sa lungsod ng Naga at Camarines Sur upang mapigilan na rin ang ilang sangkot sa illegal na droga na bumalik ulit sa kanilang bisyo. Samantala, karamihan naman sa mga suspect na naaresto sa mga anti-illegal drug operation ay dati nang nasangkot sa illegal na droga at ang ilan naparusahan na ng pagkakakulong. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Ayan, marami pa tayong mga reports mula sa ating mga reporters sa labas ng himpilan sa ikalawang oras natin. Ngayon, 4:54 sa ating showbiz. Si Angel Locsin, wala pang balak bumalik sa industriya. Nag-i-enjoy pa. Ay, aba, nag-i-enjoy pala siya sa pagiging gamer ngayon. Ay, talaga Oo, ba? hindi ko nga alam. Minigame niya. Oo nga, nagulat nga. Ano kayo nilalaro neto Dapat ni may Angel? streaming. Oo nga, yun yung hinihintay ko. Yung streaming. Ewan ko na lang kung walang... Ay, for sure, pag nag-streaming to, kikita at kikita. Alamin natin kung anong nilalaro ni Angel Locsin bilang isang gamer mula kay Mima Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Ay, ito na! Laro na tayo! Actually, hindi ko rin alam kung ano kanyang ginagawa. Oo. Sige, Pero tignan hindi kasi natin. nabanggit din itong si Neil Arce. Pero ayon kay Neil Arce, ay wala pa raw kabalak-balak itong si Angel Locsin na bumalik sa showbiz dahil nag-i-enjoy ito sa kanyang pagiging gamer. Sabi niya, alam naman daw ng
ng lahat ng gamer itong si Angel ngayon. Oo. Nagi-gamer ito. Kaya as a matter of fact, sabi niya ganon, ay never niya raw itong tinanong kung kailan ito gustong bumalik sa showbiz. Hinahayaan niya lamang daw ito at never daw nila itong napag-usapan na dalawa. Sinabi pa nito na nakapangasawa daw kasi na siya na isang alpha. Alpha Queen. Na isang alpha, sabi niya ganon. Kaya pag sinabi kasing alpha, ano yan tawag ito, matapang, may discard sa buhay, hindi pabigat, mga ganon. Laging leader, kumbaga, yun. Yes. Leader, sa madaling salita. Yung nagtitimon. Yes, correct, oo. Ngayon, sabi niya gano'n, kaya sabi niya, hinahayaan na lamang daw niya, hinahayaan lamang niya ito sa kanyang desisyon sa buhay at nakasuporta lamang siya lagi sa kanyang asawa. Ngayon daw ay nag-enroll daw ito sa isang gaming course na hindi naman niya nabanggit. Sabi niya, hindi ko alam, sabi niya, wala akong alam doon sa kurso na kanyang in-enrollan. Sabi niya gano'n, na pinasukan. Sabi niya, basta tungkol yun sa pagiging gamer niya ang pinag-aaralan ngayon nitong si Angel. Kung iisipin mo, kung nag-enroll siya tungkol doon sa kanyang pagiging gamer, talagang seryoso siya. Yeah. inaano. Para i-enroll mo di ba? Para may mag-classes pa. Correct, oo. Ay, Pero ang walang pagiging gamer naman, hindi naman kinakailangan mag-enroll pa yan sa kung ano-ano mga kurso, di ba? Yep. Yes, Oo. Talagang ano yan experience ang kailangan ng dyan. Pero itong si Angel nga ay nag-enroll pa raw ito at hindi nga niya alam. Wala daw siya, sabi niya, as in talagang wala siyang kalam-alam at tungkol doon sa kurso na kinuha nito. Pero ang alam niya raw, iyon ay sa pagiging gamer nitong si Angel Locsin. Yan. Wala rin akong makita. So, Oo, feeling ko gaming. dahil nga nag-aaral pa siya ng Kaya gaming. baka yung mga programming, coding. Yun yung baka inisip Baka. ko baka as a game developer. Baka. Pwede, di ba? Oo, baka. Oo, pero gamer kasi ang kanyang gamer yung kanyang ginamit na Na word. na word. Oo. Oo. Correct. Kaya ang feeling ko baka parang mga sino Bakit yung ano? Alodia ba yung Si Alodia Cosingfiao. Oo. 'Di ba? Parang feeling ko parang mga ganon. At saka sabi niya, alam niyo naman na gamer si Angel, 'di ba? So yun ang pagkasabi niya. Sabi ko, parang hindi ko naman alam yun. Ako rin, Ako din, hindi ko din alam actually. Oo. Na wala naman nababalita na gamer itong si At saka kayo na lang ito. Hindi ko alam kung meron itong YouTube channel Kasi sa Facebook talagang first time niya lamang mahigit 2 taon siyang almost 2 years pala siyang Walang SOCMED. Walang SOCMED, walang Facebook. So hindi natin alam kung baka sa YouTube meron. Di ba? Most possibly. Oo. Kasi lumabas lang siya o nagparamdam lang siya ulit sa Facebook noong pumirma na ng kontrata itong si Joaquin Arce, ang anak nitong si Neil Arce, doon sa kanyang unang karelasyon. Yan. Okay. Very supportive itong si Angel. Okay. So yan ang muna aking balitang showbiz at balik na sa inyong dalawa. Salamat, Mima. Mimaton. Salamat kay Mimaton sa kanyang showbiz news. At salamat po sa mga nasa dagupan. Susunod na si Mama Liway. Liway, go ang bilhin! At syempre kasama ni Mama Liway si Mama Susan. Kay Susan tayo! Yadaw sa dagupan. Maaga uwi si Paring Daniel, 4:58 na, 2 oras sa Pinoy Gising. Susunod na. Ito na. Meron na tayong 2 minuto na po, 2 minutes. Makalipas ang alas 5 na magandang swell day, Thursday morning. Yay! Ay, para due to Asa na insistent, sa'yo? due to insistent. Ayaw nga, nakalimutan ko. Ano Sige. sa'yo? Ano sa'yo? Iyading! Ari, makalimutan yun. Huwag natin kakalimutan. Yun ang pinaka-importante kasi yun ang tatapos sa time check ko. Naman. Ayan. Medyo bebuelo kami ngayon na mamaya-maya na tayo mag-attendance check. Yes. Kasi maraming humahabol, nagagalit sa akin. Oo Sa nga. akin nagagalit, hindi sa kanila. Kasi ako daw yung lagi attendance check. So maya-maya po tayo mag-attendance check para naman hindi namin makalimutan kayong mga ginigiliw namin at nakakaaliw naming mga tagapakinig at tagapanood. Kaya sumasa inyo na naman! Sa inyo palagi. At sumatin lahat! Ang 2 oras ng Pinoy Gising hanggang alas 6 na po tayo in the morning. Dire-diretsong balitan at kulitan. Kami po nyo kasama, Daryl Justin. Big Barreto. Virginal Anton. Pinoy Mima. Gising! Mga balitang gigising sa'yo sa Pinoy Gising Headlines.
Narito po muli ang ulo ng mga balita ngayong Swell Day, Thursday morning. Bagyong Goryo lumabas na sa Philippine Area of Responsibility. Pino Gising! Matapos naman yung mga magsasaka kanina, mangingisda, target na rin mapagbentahan ng 20 pesos na bigas. Pino Gising! Crime rate sa bansa bumaba sa halos 8% ayon sa PNP. Pino Gising! Balita sa ibayong dagat, bagyong Goryo humagupit sa bansang Taiwan. Pino Gising! Sa Sports, PLDT high-speed hitters makakatunggali ang Cherry Tigo crossover sa PBL Finals. Pino Gising! Mas piniling videohan ang taong nasangkot sa aksidente imbis na tulungan. Journalist ka na. Alamin ang pwedeng maireklamo sa inyo mamaya sa NBI. Nako, bawal ito. Pino Gising! Ito sa ating LTI, let's prove it. Totoo nga bang mas na-attract tayo sa taong hindi sigurado sa atin? Patunayan mamaya yan sa Let's Prove It. Pino Gising! Ano, sige, hindi kasi. Dapat, sige. Bawal yung tulungan. Sa NBI. Sa NBI, Bawal yun kasi baka may fracture, may fracture. Hindi, mali mo hindi tumawag, binidyoan lang. Especially ngayon na may 911 daw. Balikan mo nga yung LPI. Mali LPI. LPI, sige, balikan natin. Kasi ano yan pinagbabawal talaga yan kasi nag-aral ako, di ba dati sa kabila, kabila station nag-aral ako sa First, MMDA. That's 3 days yun eh. First aid training, parang ganun. First aid training yun. At ipinagbabawal nila na galawin mo kapag ka may na-aksidente. Oo, bawal na bawal yun. So pwede mo siyang videoan at saka ipadala mo doon sa concern kung merong di ba, kamag-anak o sa police station. Doon sa Kasi mga bawal responders. kasi it might yung mas lumala. Oo, yung fracture. worsen. It might worsen the fracture doon sa Okay. At least ngayon nalaman ko na. Oo, kaya ang unang lapat talaga ng nung kamay noon at doon sa ulo, ipapasok mo ang kamay mo sa ulo, titingnan mo kung mayroong dugo sa likod, sa tagiliran, bago kapag wala, doon mo lang yun. Pero Pwedeng bawal kapag wala ka alam sa first aid. Oo, yung Kapag ordinary tao ka lang. yun, di ba? Yes. Kasi gaya nung, for example, yung nahihilo, pinagkukumpulan, pag Yes. tumumba, di ba? Oo. Sinasabi na bawal yun kasi nawawalan na nga ng hangin. Correct. At halimbawa, meron ka ng inaasikaso na isa ha. Halimbawa, maraming aksidente, maraming damay. May inaasikaso ka na isa na duguan. Pag may nakita ka na medyo mas delikado, iiwanan mo talaga siya. Kasi hodang mamakawa siya. Ako, ito yun ako. No. Mas kailangan ako nito. Yun yung mas critical, kumbaga. Yun yun. In order of priority. May higher risk. Yes. Ganun din naman sa mga ospital, di ba? Kaya sasabihin ng iba, tagal-tagal ko naghihintay. Ay, di ba, nasa headlines pa rin tayo? Yun nga. Baka mamaya, magbalita muna tayo. Yung LPI. Sabi ko sana sa LPI, totoo nga ba na mas na-attract tayo sa pera? Ay! Totoo yun! Totoo yung pera. Kasi sabi mo sa mga hindi sigurado sa atin. Binasa ko lang, di ako kasing galing mo eh. Ay, nako. Aminado ko. Sabi Fact or Fake, bilang ng mga kabataang Pilipinong hirap magbasa ay finally bumaba na daw. Alamin natin sa Wow. Fact or Fake. Pino Gising! At sa mga naglalaki ang ulo! Yung mga nagbasa? Oo! Nawala akong headlines. Anyway, ayan, si Kim Chiu inunfollow sa Instagram ang kanyang kapatid na si Lakam Chiu. Pino Gising! Sa isa pang malaking ulo! Nabalitan showbiz! Itong si Marjorie De Leon at anak na si Barreto pala. Marjorie Barreto. Sino si Marjorie De Leon? Hindi ko alam sa iyo. Katabi mo na nga yung Barreto nahirapat ka pa. Ayan na, yung nag-iisang bareta natin. Saan ko na ko yung Marjorie De Leon? Marjorie Barreto at anak na si Leon sabay nag-graduate ng kolehiyo. Gisingin ang mga ugat, gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pino
Gising! Mayroon na po tayong 7 minuto na, 7 minutes makalipas ang alas 5 ng Thursday morning. Yahoy at yehey na tayo sa detalye ng mga balita. Pinoy Gising! Bubuhusan ng pamahalaan ng 10 bilyong pisong pondo ang Rice for All program ng Department of Agriculture sa ilalim ng 2026 National Expenditure Program. Kabilang sa programa ang benteng bigas meron na project ng administrasyon kung saan ibinibenta ang 20 pesos na kada kilo ng bigas sa vulnerable sector. Sa kanyang budget message, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na layo ng alokasyon na mapalawak ang access sa murang bigas. Kukunin niya ang bigas hindi lang sa importers kundi maging sa mga lokal na magsasaka na ibebenta sa mga palengke at kadiwa sites. Sa ilalim ng NEP, itinaas rin sa 29.9 billion pesos ang pondo para sa National Rice Program ng DA mula sa 21.7 billion pesos na budget ngayong taon. Sa pamamagitan ng NRP, namamahagi ang pamahalaan ng abono sa pamamagitan ng Fertilizer Assistance Program sa mga lokal na magsasaka. Pinoy Gising! Issue naman ng flood control project, ipinagpatuloy na ng House Committee on Public Accounts ang investigasyon hinggil sa issue ng flood control projects. Pinangunahan ng pagdinig ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, ang chairman ng komite, na dinaluhan ng mga opisyal mula sa DPWH. Ayon sa mambabatas, bukod sa DPWH, ay inimbitahan rin ng komite ang DOST, DENR at MMDA upang maglaan ng environmental at scientific overview kaugnay sa climate change at masolusyonan ng problema sa garbage collection na posibleng isa rin sa dahilan ng pagbaha sa Metro Manila. Layo nitong maging malinaw ang status ng bilyong-bilyong pisong halaga ng mga proyektong hawak ng 15 top contractor na isiniwalat mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang naging SONA. Iginit ng mambabatas na mahalaga ang bawat piso ng pondo ng gobyerno dahil pinaghihirapan ito ng mga ordinaryong Pilipino. Kaya dapat lamang na matiyak ng Kongreso na laging tama ang paggastos ng pondo at dapat mapanagot ang mga opisyal na naglulustay ng pondo. Pinoy Gising! Parang may nabasa ako kanina, Pakder, tungkol dyan sa pondo na yun. Ang laki ng ibibigay sa asan ba ito? Ay, hindi, crime rate pala ito. Ayun, po, usaping pondo. Recap ko lang doon sa mga hindi nakapakinig sa unang oras. Ang DepEd, mayroong nakalaang pondong 928.5 billion pesos. DepEd yan, yan yung number 1. Number 2, DPWH. 881.3 billion pesos. Sila ang top 2. Pangatlo is DOH, Department of Health, Yes. 320.5 billion pesos. Yun, ano yung pang-apat at pang-lima? Pang-apat is DND, National Defense, 299.3 billion. At pang-lima ang DILG, Okay. 287.5 billion pesos. Taon-taon naman yan. Usually, pero it's the top 3 ay ang edukasyon, na I think ang mandated ata sa bata, infra, mandated ata na number 1 ang infra education. and health. Ayun, number 1 ata talaga ang education, 'di ba? Yun ang pinaka top priority. Well, let's see. Sa laki nito, sana lalo na sa DPWH may ma-resolve na doon sa mga problema nila, 'di ba? Good luck. Good luck. Tuloy tayo sa mga balita. Pinoy Gising! Mahigit 237.7 billion pesos ang ipinapanukalang budget ng ehekutibo para mapondoan ng flood management projects, speaking of, ng gobyerno sa susunod na taon. Batay sa isinumiteng 2026 National Expenditure Program ng Department of Budget and Management sa Kamara, nakasaad na 235.1 billion pesos ang panukalang alokasyon para sa flood management program ng Department of Public Works and Highways, habang may hiwalay na 2.6 billion pesos na nakalaan para sa Metro Manila Flood Control Program para sa operasyon at pangangasiwa ng iba't ibang pumping station sa NCR at mabawasan ang conveyance capacity ng Pasig River. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., layon din ang budget ng Metro Manila Flood Control Program na pagbutihin ang effective flood control operation system para mapabilis ang paghupa ng baha at mapabuti ang flood monitoring. Samantala, may hiwalay pang alokasyon para sa pagpapatayo ng flood mitigation infrastructure na manggagaling sa 69.7 billion pesos na pondo para sa sustainable infrastructure projects, alleviating gaps programs na nakapaloob po sa convergence projects. Pinoy Gising! Nilinaw naman ni House Committee on Public Accounts Chairman
at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na karapatan ng bawat komite sa Kamara na magpatawag ng briefing kung ito ay kinakailangan at nakabatay sa napapanahong issue. Sagot yan ni Congressman Ridon matapos questionin ni Navotas City Representative Toby Tiangco ang sinasabing hindi pagsunod ng komite sa mandato na nakapaloob sa House Rules. Git ng mambabatas, hindi pa pinal na investigasyon ng isinasagawang briefing dahil wala pang interpellation at pagtatanong pa lang ang kanilang ginagawa sa mga inimbitahang opisyal mula sa Department of Public Works and Highways. Aniya, gabay lamang ito upang mas maging maayos ang proseso ng investigasyon at mabigyang linaw ang isyu ng katiwalian sa flood control projects na nauna ng isiniwalat ni PBBM sa kanyang SONA. Tiniyak naman ng komite na sa susunod na pagdinig, kanilang ipatatawag ang mga opisyal ng Commission on Audit para hingi ng audit reports ng mga ahensyang sangkot sa korupsyon ng flood control project. Pinoy Gising! 13 minuto na po, 13 minutes makalipas ang alas 5 na magandang Thursday morning. Suportado po ni Deputy Speaker at Iloilo Representative Janet Garin ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa transparent na investigasyon sa 545 billion pesos na halaga ng flood control projects. Kasabay nito, iginiit ni Garin na ang mahinang sistema ng pagtatapon ng basura ang nananatiling pinakamalaking sanhi ng pagbaha sa Metro Manila, Cebu at iba pang urban centers. Ang pagbubukas anya ng talaan ng bilyong-bilyong pisong programa ay magtitiyak na pananagutan at magbibigay daan para makita ng publiko kung ang mga proyekto ay nagbibigay ng resulta. Gayunman, ibinabala ng kongresista na kahit ang pinaka-advanced na flood control infrastructure ay mabibigo kung mananatiling barado ng basura at iligal na harang ang mga daluyan ng tubig. Binigyang diin ng mambabatas na ang mga ulat mula sa mga lugar na madalas bahain ay nagpapakita na ang hindi nakokolektang basura, plastic waste at iligal na pagtatapon ng basura ay patuloy na nagpapawalang bisa sa mga drainage system. Pinoy Gising! Sa pang-budget, iminungkahi ni Senador Panfilo Lacson na isa publiko ang listahan ng mga mambabatas na magpapadagdag o bawas sa panukalang pambansang budget. Ayon kay Senator Lacson, makatutulong ito upang maiwasan ng insertion sa national budget. Mahihiya kaya sila? Maniniwala ang mambabatas na hindi magiging makatotohanan ang isinusulong na transparency sa pagpapasa ng budget kung hindi malalaman ng publiko kung sino ang nagsingit sa budget. Sa ngayon, aminado si Senator Lacson na nahihirapan silang matukoy ang mambabatas na nagpalobo ng budget ng isang ahensya ng isang proyekto na hindi naman nararapat. Bagamat sinabi ni Senate Committee on Finance Chairman Sherwin Gatchalian na mahirap gawin ang listahan dahil dumadaan pa sa maraming pagbabago ang mga requests o rekomendasyon para sa amyenda sa budget. Pero giniit ni Senator Lacson na kaya itong gawan ng backtracking at tutulong siya para magkaroon ng sistema para rito. Pinoy Gising! Dapat pong managot ang mga sangkot ng kontraktor o ang kanilang mga tauhan sa mga irregularidad o katiwalian sa mga nakuha nitong proyekto sa pamahalaan. Binigyang diin ito ni Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan bilang pagtalima at upang maipakita na seryoso sila sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na panagutin ng mga may kasalanan. Tiniyak din ni Secretary Bonoan na ikinukonsidera nilang ipa-blacklist ang mga kontratista kung mapapatunayang sangkot sa anomalya. Kanilaan niyang bubusisiin ang mga dokumento ng top 15 contractors na ibinunyag ni Pangulong Marcos bilang bahagi ng kanilang investigasyon. Kung may basehan na dapat kami mag-initiate ng blacklisting, why not? Kailangan po. I think we have to discipline also yung mga nasasangkot kung sinasabi natin mga contractors na kung ano makikita namin na may katiwalian o hindi nagawa ng gusto yung mga proyekto. And at the same time, titignan din namin yung mga tauhan namin ang ginawa nila. Bakit nagkaganon? Kailangan we have to show that we are really serious dito sa pagsasagawa ng mga investigasyon kung may mga katiwalian o nangyayari dito sa mga projects po na sinabi namin. Siguro po, bubusisihin din po namin no, mga documents nila. Kung ano man po yung makikita namin, kung may mga sinasabing allegations na sinasabi natin na may mga pag-aari o hindi, yun po bubusisihin namin because documented po naman yun.
Nananawagan naman ang kalihim sa publiko na ipagbigay alam sa kanila sakaling may makitang mga kabulastugan o irregularidad sa mga proyekto ng pamahalaan sa kanilang mga lugar. Kung meron po kayo napapansin na kailangan pagtuunan ng pansin, na huwag na kayo magatubili po. Kami po nakikiusap sa inyo na huwag kayo magatubili na ibigay po ninyo yung mga napapansin po ninyo na kailangan pagtugunan ng pansin. At tutugunan po namin kagad-agad at ito yung gusto namin mangyari. Pagtulungan po natin ang Napakinggan po ninyo ang tinig ni Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan sa panayam ng DWIZ. Pinoy Gising! Iginiit naman ng Malacanang na hindi maiimpluwensyahan ng mga opisyal ng DPWH ang gagawing investigasyon sa mga flood control project ng gobyerno. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, hindi kabilang ang DPWH sa mga inatasang tumutok sa naturang investigasyon dahil limitado lamang ang papel nito sa pagbibigay ng impormasyon at mga record ng proyekto. Nininaw ni Jose Castro na pangungunahan ng Regional Project Monitoring Committee ang investigasyon habang magsisilbing oversight chairman o tagapamasid ang mga regional director ng Department of Economy, Planning and Development kung saan kasama nito ang kanilang counterpart sa Department of Budget and Management at Department of Interior and Local Government habang magsisilbing regional team leader ang Presidential Management Staff o yung PMS. Maaari rin anyang magkaroon ng papel ang mga non-government organizations kung kakailanganin na maaaring sa mga gagawing site inspection, pagre-record at pagsasama-sama ng mga report. Pinoy Gising! Sa oras po natin na 19 na minuto, 19 minutes makalipas ang alas 5 ng morning. Paring Mener, tanggap muna tayo ng mga report. Mga seafarer na pinadeport ng US authorities dumulog sa Senado. Detalye mula Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Nawala ng trabaho ang isang Pilipino na nagtatrabaho sa isang cruise ship dahil sa iniingatang video na nagpapakita na hinahalikan niya at ng kanyang misis ang kanilang 3 taong gulang na anak na lalaki. Ikinonsidera kasi ng US authorities na child pornography material ang naturang video na ginamit laban kay Romeo Samonte na nagtatrabaho bilang entertainment activity staff ng MV Vision of the Sea. Si Samonte ay isa sa mga seafarers na dumulog sa Senado makaraang ipadeport mula sa Carnival Sunshine cruise ship na dumaong sa Port of Norfolk, Virginia noong nakaraang buwan ng Hulyo. Pinadeport ang mga ito sa aligasyon na meron silang child pornographic material sa kanilang mga cellphone pero hindi raw ito totoo. Si Samonte ay nagbakasyon noong nakalipas na taon para dumalo sa burol ng ina. Pero pagbalik niya sa Estados Unidos para pagpatuloy ang natitirang panahon sa kontrata, ay pinigilan siya sa airport sa aligasyon na meron siyang child pornography material. Git ni Samonte, paano naging child pornography material gayong anak nila ang kanilang hinahalikan. Para patunayan ang kanyang pagiging inosente, nagboluntaryo si Samonte na ibigay ang access sa kanyang email at social media accounts. Ayon kay Samonte, kinumpiska ang kanyang cellphone ng 1 buwan at nang isoli sa kanya ay burado na ang video. Dahil nawala ng trabaho sa barko, napilitan si Samonte na maging taxi driver dito sa bansa para masuportahan ang kanyang pamilya. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa Impilang Metodong Lakas sa DEWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Tawag pa tayo ng Patrol Report. Isang EO or Executive Order nilabas ni Manila Mayor Isko Moreno na nagbabawal sa pag-inom ng alak, yung pagtagay at pag-iingay sa loob ng 500-meter radius ng San Beda at UST kaugnay sa gaganaping bar exams sa susunod na buwan. Alamin natin ang detalye mula kay Patrol 5, Aya Yopanco. Isang executive order ang inilabas ni Manila Mayor Isko Moreno sa pagbabawal o nagbabawal sa pag-inom at pagbebenta ng alak, mga vendor at pag-iingay sa loob ng 500-meter radius
ng San Beda University at University of Santo Tomas kaugnay sa gaganaping 2025 bar exams sa susunod na buwan. Batay sa nasabing executive order, ipatutupad ang liquor ban sa mga sumusunod na petsa. September 6 mula alas 12 o 12 a.m. hanggang 10 p.m. ng September 7, 2025. September 9 mula alas 12 o 12 a.m. hanggang 10 p.m. ng September 10. September 13 mula 12 p.m. hanggang 10 p.m. ng September 14, 2025. Mahigpit ding ipagbabawal sa nasabing mga araw ang mga ambulant vendors, paggamit ng videoke, karaoke, loudspeaker at iba pang malalakas na ingay. Gayon din ang mga political rally, parades, parties, concert at iba pang maingay na pagtitipon habang may bar exams. Ang sinumang lalabag ay pagmumultahin alinsunod sa pinairal na ordinansa sa lungsod. Ipatutupad din ang road closures sa paligid ng UST at San Beda sa September 7, 10 at 14. Ito si number 5. Ay pang para sa implemento ng lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Sabi po na ang bilang ng mga kabataang Pilipinong hirap magbasa ay bumaba na daw. Naniniwala ba kayo hindi? O kung totoo ba ito o hindi, kumpirmahin natin ngayon sa Fact or Fake. Ilang buwan nang nakalipas nang mapabalitang marami ang mga kabataan na hirap magbasa, magsulat at umintindi ng kanilang binabasa. Agad naman itong sinagot ng Department of Education na ang problemang ito ay kanila nang sinusolusyonan. Pero magandang balita dahil kamakailan may mga balitang mas mababa na ngayon ang bilang ng grade 3 learners na nahihirapang magbasa mula sa mahigit 50,000 kabataan dati na ngayon ay nasa iilang libo na lamang. May katotohanan kaya ito? Alamin yan sa Fact or Fake. Alamin mo na kung tama o mali. Kung totoo o hindi. Walang peke. DWIZ. Fact or Fake. Ayon sa Department of Education, bumaba ang bilang ng low emerging readers na mahigit 96.73% o katumbas ng 51,537 pababa sa 1,871 sa buong bansa. Kasunod ng kanilang summer literacy drives tulad ng Learning Recovery Program at Bawat Bata Makababasa Program. Malaking bahagi ng pagbabago ang naitala sa Northern Mindanao kung saan tumalon ang bilang ng mga batang nakakabasa sa grade 1 na may subject na mother tongue mula 673 patungong 6,588. Sa grade 2 na may Filipino, mula 719 patungo sa 6,398. Sa grade 3 na Filipino, mula 539 umakyat sa 6,703. At sa grade 3 English, mula 355 pumalo na sa 5,100. Sa kabuuan, iniulat ng DepEd na 50,000 learners ang natulungan ng Learning Recovery Program at karagdagang 42,000 sa Bawat Bata Makababasa Program. Ang mga literacy initiatives na ito ay suportado ng Republic Act No. 12028 o ang Aral Law na pinirmahan ni Pangulong Marcos Jr. noong October 16, 2024 na naglatag ng legal framework para sa remedial at accessible learning programs. May kasamang guidelines din itong mga targeted approaches tulad ng phonics-based instruction at kaakibat na monitoring mechanisms. Kaya naman na napabalitang pagbagsak ng bilang ng struggling readers ay facts. Ito ay batay sa opisyal na datos ng DepEd. Ang resulta ng Learning Recovery Program at Bawat Bata Makababasa Program ay suportado ng pambansang batas na Aral Law at may malinaw na implementasyon at dokumentasyon. Para sa Fact or Fake, Ian Articona, nagbabalitang tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko. Huwag magpapagancho. Huwag magpapaskam. Bawal. Bawal ang peke. DWIZ. Fact or Fake. Pino Gising! Sa ating showbiz, Kim Chu, in-unfollow ako sa joke lang. Kaya pala. Kim Chu, in-unfollow sa Instagram ang kapatid na sila Cam Chu. Alamin natin kung bakit kay Mima Anton.
Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising Showbiz Spotted. Ito na! Nako, yan na! Ito na! May sweldo na. Ay, wow, ang aga. Tatakbo ka agad ako ng McDo. Wala pa. Wala pa, di ba? Naniwala naman ako dun. Alam mo, minsan, fake news tayo, no? Huy! Bawal yan. Bawal yan. Bawal ang peke. Bawal ang peke. Aray ko! Online shopping pa naman ako. Okay. Anyway, ito na sa aking balitang showbiz nga mga kaibigan. Ano? Nako, marami nga ang napaisip ang marami, ang publiko, ang mga netizen na mag-unfollow sa isa't isa ha. Hindi lamang si Kim Cho nag-unfollow ha, kundi maging itong sila Cam Cho ay in-unfollow niya itong kanyang kapatid na itong actress na si Kim Cho. Nag-unfollow sila sa isa't isa sa kanilang mga Instagram account. Nako, hindi malaman ng publiko o ng mga netizen kung ano ang dahilan ng kanilang pag-unfollow sa isa't isa. Pero noong August 4 ay nag-post pa itong si Kim Cho ng tawag ito, ng video kung saan kasama niya ang kanyang kapatid na si Twinkle at ang mister nito at nagbabanding sila. Sa kanyang caption nilagyan niya ito, doon sa video na yon ay nilagyan niya ito ng parang anong tawag sa ganon? Yung alt, may mga ganon, yung alt sa mga ano sa computer na ang ibig sabihin ay parang kino-close niya yung isang application sa isang desktop o sa laptop. Parang Alt F4. Oo, parang ano, yan. Yung parang shortcut, shortcut. Oo, shortcut. Ayan. Oo, na Alt F4, tama ka doon. Ayan. Buti naman, tamama ako. Oo. Ngayon, ay dito, kung isipin daw, parang may sinasarado na isang chapter sa buhay itong si Kim Cho. Itong sila Cam ay nakababatang kapatid ni Kim at ito yung namamahala ng kanyang mga franchise business. Talaga ba? Oo. So marami sa kanyang caption doon sa video na yon ay nakalagay dito na hindi planado yung kanilang bonding nitong kanyang kapatid na si Twinkle at ng mister nito, pero kailangan niya raw, sabi niya ganon. So parang lumalabas daw, ayon sa mga komento, mukhang may kinalaman sa pera ang pag-aaway ng dalawang ito. Pero hindi ito kumpirmado at marami naman nagsabi kay Kim na magpahinga muna at talagang dumadaan sa buhay ng magkapatid ang pagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, pero sure daw sila na magkakabati at magkakabati pa rin ang mga ito. Yan. Alright, so yan ang mga kibalitang showbiz at balik na sa inyong dalawa. Salamat, Mima. Thanks, Mima. Salamat kay Mima Anton sa kanyang showbiz news. Standby po muna, Philippine Standard Time. Hoy! Pinoy Gising na! Wakey na po. Eksakto, alas 5:30 na ng morning, magbabalik po ang Pinoy Gising! Po tayo ulit sa oras naman na alas 5:34 na magandang Thursday morning! Nagbabalik po ang Pinoy Gising ngayon naman. Sunod-sunod pa rin pagtanggap natin ng mga report. Lisensya ng driver na nag-counterflow sa Skyway. Nahiya yung ibang driver na dumaan sa tamang daanan. Yung nag-counterflow po, pinakansilan ni DOTR Secretary Vince Dizon. Detalye mula Patrol 45, Raul Esperas. Ipinag-utos na ni DOTR Secretary Vince Dizon sa Land Transportation Office o LTO na kansilahin ang lisensya ng driver ng sasakyan na nag-counterflow sa Skyway. Sangayon kay DOTR Secretary Vince Dizon, ito'y matapos na kanyang mapag-alaman na umamin ang driver na ito ay nakainom nang mangyari ang insidente ng kanyang pag-counterflow sa Skyway. Sangayon kay Secretary Vince Dizon, hindi dapat tularan ang ganitong mga driver at dapat ay magsilbi itong aral na huwag gumawa o huwag mag-counterflow sa highway o sa skyway dahil ito ay lubhang delikado. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa Imperial May Todo Lucas, DWIC. Pinoy Gising! Isa pang patrol report. Mga kontratistang may kaugnayan sa mga politiko maaari pa ring tumanggap
ng flood control project sa pamahalaan. Siyempre, alamin natin ang detalye mula kay Patrol 5, Aya Yupanco. Maaari pa rin tumanggap ng flood control project ng pamahalaan ang mga kontratistang may kaugnayan sa mga politiko. Ito ay giniit ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa kondisyong sumusunod. Ang mga ito sa itinakdang legal, technical at financial requirements. Nilinaw ni DPWH Secretary Manuel Bunoan na pinahihintulutan ng batas ang mga kumpanyang pag-aari ng mga opisyal ng pamahalaan o kanilang kaanak na lumahok sa public works bidding. Paliwanag ng kalihim, walang political components sa bidding process at tanging lisensya, equipment, manpower at financial capacity ang mga kontratista ang sinusuri. Ito is Patrol number 5. Ay pa ko para siyempre may ito ng lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Ngayon naman po mga balita mula sa Metro Patrol. Higit 100 mula sa vulnerable sector tumanggap ng libreng livelihood packages mula sa pamahalaang lungsod ng Caloocan. Magre-report live si Mama Beth Samson. Sa kabuuang 106 o 106 na bigasan livelihood packages ang ipinamahagi ng pamahalaang Caloocan sa mga vulnerableng sektor kabilang ang persons with disability, senior citizens, solo parents, mga nagbabalik na OFW at home-based workers. Naglalaman ng 1 bigasan livelihood package ng 6 na sako ng bigas, kabilang ang iba pang mahalagang panghanap buhay na may layunin na mabigyan ang mga nangangailangan ng maayos na pagkakakitaan. 3 beneficiary naman ang tumanggap ng sewing machines at mga tailoring materials, samantalang nabigyan ng barbecue business package ang isang residente. Ayon kay City Mayor Del Gonzalo Along Malapitan, kahit nung hindi pa siya alkalde, marami na nagsasabi na mga miyembro ng vulnerableng sektor ang nahihirapan na makahanap ng kabuhayan at trabaho sa iba't ibang kadahilanan. Anang alkalde, regular niyang binibigyan ng prioridad ang mga senior citizen, PWD, solo parent at mga magulang ng child laborers na magkaroon ng sarili nilang pagkakakitaan bukod pa sa pag-aalis ng mga sistemang nagdidiskrimina sa kanila. Isa sa beneficiaryo ng bigasan package ay ang 67 anyos na si Mr. Marcelino Estonactoc na kailan lang ay nagtapos sa Maypaho High School. Metro Patrol Beth Samson para sa Himpilang Metodong Lakas, TWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Tawag pa tayo ng Metro Patrol. Bayan ng Pandi, Bulacan, muling kinilala bilang natatanging bayan sa nutrisyon. Abay, mukhang healthy yung mga people dito sa That's Pandi, good. Yeah. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Louie Angeles. Yes, magandang umaga. Muling nakamit ng bayan ng Pandi sa pangatlong pagkakataon ang nakilalanin sila sa natatanging nutrisyon nitong panahon ng nitong nawala. Go, Kuya Louie. Nawala. Ayan, ay mukhang nawala nga ata. Nagpuputol-putol. Balikan natin mamaya yung report ni Kuyang Louie. Mukhang healthy pa naman yung mga kababayan natin diyan. Habang hinintay natin si Kuyang Ronald sa iba pang balita, muling nanawagan ng Teachers Dignity Coalition sa pamahalaan na paghigpitin ng seguridad sa mga paaralan para sa mga mag-aaral at guro. Hiling ng grupo ang pagtatalaga ng mga trained personnel at paglalagay ng angkop na equipment upang mapanatili ang seguridad sa loob ng mga paaralan. Ayon sa TDC, mahalagang agarang tugunan nito bunsod ng mga naitalang sunod-sunod na insidente, nakakalungkot na insidente ng karahasan na sa loob mismo po ng paaralan nangyayari. Git ng grupo ang kaligtasan ng mga nasa paaralan ay dapat gawing pangunahing prioridad upang matiyak ang maayos at ligtas na kapaligiran sa pagkatuto. Pinoy Gising! Ronda naman tayo sa probinsya. Matagumpay na Bible Stop Operation laban sa illegal na droga. 6 na street-level individual arestado ng PNP Cagayan. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo.
Sa patuloy na maigting na kampanya laban sa illegal na droga, matagumpay na isinagawa ang Tuguegarao Component City Police Station katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 2 ang isang bypass operation na nagresulta sa pagkarakip ng 6 na mga kinaguriang street level individual sa Malo Street, Liraw East, Tuguegarao City, Cagayan. Ayon sa ulat, ang operasyon ay pinamunuan ni Police Captain Hector Dapanan, team leader ng Intelligence Operatives ng Tuguegarao City Component Police Station, kaakibat ang PDEA Regional Office 2. Ang mga suspect ay nasa bastong mga edad, 4 ay mga residente ng Cagayan at 2 naman ay mula sa Kalinga. Nahuli ang mga ito matapos magbenta ng isang heat seal transparent plastic sachet na naglalaman ng hilang shabu sa isang pusher buyer. Nakonfiska mula sa mga suspect ang mga sumusunod na ebidensya. By stop na isang heat seal transparent plastic sachet na naglalaman ng hilang shabu, 7 heat seal transparent plastic sachet na naglalaman ng hilang shabu mula sa kanilang mga posesyon. By money na isang tunay na 1,000 piso, 2 piraso ng nakatiklop na aluminum foil na may residue na hinilang shabu, 6 na piraso ng gamit na kusot ng mga aluminum foil, 2 piraso ng nakatiklop na aluminum foil paper, 1 gunting, 2 disposable lighter, 1 itim na pouch at 1 bakanteng transparent plastic sachet. Isinagawa ang pagdodokumento sa mga samsam na mga ebidensya sa lugar ng operasyon sa presensya ng mga suspect at mga saksing halal na opisyal at kinatawan mula sa DOJ. Dinala ang mga suspect at nakumpistang ebidensya sa PDEA Regional Office 2 para sa drug test at laboratory examination bago ang pagdadala sa mga suspect sa People's General Hospital para sa medical at physical na pagsusuri bago pansamantalang ikustodya sa custodial facility ng Tuguegarao City Component Police Station. Kasulukuyan ng inihanda ang mga kaukulang dokumento para sa pagsasampa ng reklamo laban sa mga suspect sa pamagitan ng inquest proceedings. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Aidul Domingo, nag-uulat pa simpilang may tudong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! Mula norte, baba tayo ng Calabarzon. Sales lady dyan po sa Laguna, hinold up na, pinagsasaksak pa. Nako, yung sales lady ay nasawi na po. Alamin natin ang detalye mula sa nagdala ng pasalubong sa amin kahapon, Kuyang Arman Cambe. Kuyang Arman, good morning! Good morning sa inyo, Daryl and Maine, isang 27 anyos na sales lady ang namatay matapos itong hold upin at saksakin sa loob ng bagong bukas na tindahan ng cellphone sa barangay Mamatid, Kabuyaw, Laguna kahapon ng umaga. Sa investigasyon, sinabayan ng suspect ang pagpasok ng biktima sa tindahan at mabilis na isinara ang roll-up door bago isinagawa ang krimen. Nang makaalis ang suspect, nagawa pang makatawag ng biktima sa may-ari ng tindahan ng cellphone na agad naman nagtungo sa lugar ng krimen. Mabilis naman naaresto ng mga otoridad o natunton mga otoridad ang pagkakakilala ng suspect, subalit wala nito sa kanyang bahay. 26 na cellphone na nagkakalaga ng 71,000 pesos at 21,000 pisong cash ang natangay ng suspect na hanggang ngayon ay tinutugis pa ng kapulisan. Arman Cambe mula Calabarzon, nagulat pa simpili may todong lakas. DWIT nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! Sa Pangronda, probinsya. Balik tayo sa norte, PNP Tuguegarao tinanghal na Best Component City Police Station. Aba, sa buong bansa. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Isang makasaysayang tagumpay ang tinamo ng Tuguegarao Component City Police Station matapos itong kilalanin bilang Best Component City Police Station sa buong Pilipinas sa iniraos na 124th Police Service Anniversary Celebration na ginanap sa Camp Crame, Quezon City. Pinangunahan ni Chief of Police Lieutenant Colonel Darwin Jan Ubani ang pagtanggap ng parangal na ito bilang simbolo at patunay sa dedikasyon, profesionalismo at walang sawang pagseserbi ng PNP Tuguegarao para sa lungsod. Ang parangal ay iginawad taong-taon ng Philippine National Police bilang pagkilala sa mga units o himpilan ng buong PNP na nagpamalas ng kausayan sa pagpapatupad ng batas, pagpapanatili at iba pa. Ang mga proyektong patuloy na isinulong ng PNP Tuguegarao katulad ng
makabuluhang community engagement programs momo de misa sa kagamitan na pag-operasyon. Malinis na record sa internal discipline. Idadagdag na rin dito nga mababang crime rate at mataas na crime solution efficiency sa buong taon at iba pang proyektong naglalapit sa serbisyo ng pulisya sa mamamayan para makamit ang nasabing parangal. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Aidon Domingo, nag-uulat at simpilang may tudukas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! Baba ulit tayo ng Calabarzon. Isa patay, 11 sugatan sa banggaan ng truck at jeepney sa Cuenca, Batangas. Nagbabalik si Kuyang Arman Cambe. Dead on the spot ang driver ng isang pampaserong jeep samantalang sugatan naman ang 11 sakay nito sa banggaan ng truck at jeepney sa National Highway sa barangay Ibabaw, Cuenca, Batangas kahapon ng umaga. Ayon sa ulat ng Cuenca Municipal Police Station, patungong Lipa City ang jeepney nang salubungin nito ng pagewang-gewang na truck na kinain ng linya ng jeep na sinasakay ng 10 katao. Mabilis naman isugod sa ospital ng mga concerned citizen ng mga sugatan, subalit dead on arrival nga ang jeepney driver. Nagtangkapan tumakas ang truck driver, subalit nasa kote nito sa kabundukan ng Cuenca ng mga otoridad. Arman Cambe mula Calabarzon, nag-uulat para sa Impila may todong lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! Standby, Philippine Standard Time. Hoy! Pinoy Gising na! Ilang oras na lang sa sahod ng alas 5:47 na po ng morning. Magbabalik po ang Pinoy Gising! Oras po na 10 minuto na lamang, 10 minutes bago mag-alas 6 na morning. Yon, report po ulit mula sa Metro Patrol. Balikan natin yung balita kanina kung saan bayan ng Pandibulacan muling kinilala bilang natatanging bayan sa nutrisyon. Nagbabalik si Kuyang Louie Angeles. Magandang umaga. Sa tuwing pagkakataon, kinilala ang bayan ng Pandi ng pamahalaang lalawigan ng Bulacan sa pamumuno ni Governor Daniel Fernando at Vice Alex Castro bilang natatanging bayan sa nutrisyon. Ito'y unang pwesto at ikalawang isinagawang gawad pagkilala sa Pavilion Hiyas ng Bulacan. At ayon kay Mayor Roque, nasa pangatlong pagkakataon na nilang natanggap ang bayan ng Pandi ang Nutrition Green Banner Award sa gawad pagkilala. Pinarangalan din ang mga barangay ng Bunsuran bilang natatanging barangay sa nutrisyon at muli ring nag-uwi ng unang pwesto samantalang ang kanilang mother leader na si Cristina de la Cruz ay ginawaran din na natatanging pagkilala sa nutrisyon. At ito ay tagumpay ng ilang ng mga Pandiyenyo at kaya naman pagsusumikapan ng pamahalaang bayan ng Pandi na muling manatili ang kanilang paglilingkod at mapalawig pa na maging malusog ang mga mamamayan sa kanilang bayan. Mula rito sa Bulacan, Metro Patrol, Lumangeles para sa Impilang may todo lakas. DWIZ, babalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! Ronda naman tayo sa probinsya. Isa na namang street-level individual timbog sa operasyon ng PNP Tugigaraw. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Isa na bang street-level individual ang napasakamay ng PNP Tugigaraw sa kanilang bypass operation sa Barangay Sentro 1 ng kanilang nasasakupan. Ang naturang operasyon at matagumpay na naisakatuparan sa pagtutulungan ng mga operatiba ng Provincial Intelligence Unit, Provincial Drug Enforcement Unit at ang First Cagayan Provincial Mobile Post Company at Cagayan Provincial Office. Nasamsam sa operasyon ang mga sumusunod na ebidensya. 3 piraso ng heat-sealed plastic, transparent plastic sachet na naglalaman ng hinalang shabu. Isang walang lamang transparent plastic sachet, bypass money na binubuo ng isang tunay na 1,000 piso at 49 na piraso na tigi 1,000 piso na budel money. Isang unit ng cellphone, isang gray and black Yamaha NMAX 155 na walang plaka kasama ang remote key nito. Maayos na idokumento ang mga nasamsam na ebidensya sa harapan ng suspect na sinaksihan naman ng opisyal sa barangay at kinatawan mula sa National Prosecution Service.
at Department of Justice. Dinala ang suspect kasama ang mga ebidensya sa Tuguegarao Component City Police Station para sa karagdagang disposisyon bago ang pagdadala sa mga ito sa PDEA Regional Office 2 para sa pagsusuri. Dinala rin ang suspect sa People's General Hospital para sa medical at physical examination bago ang pagdadala nito sa custodial facility ng Tuguegarao City Component Police Station para sa pansamantalang nitong kustodya. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pa simpilang may tutong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ, balita sa ibang bansa. Dango tayo sa weather ng Taiwan. Naramdaman ang hugubit ng Bagyong Goryo na may international name na Typhoon Pudul sa bansang Taiwan. Ayon sa Central Weather Administration, bagamat lumabas na sa Taiwan ang nasabing bagyo, makararanas pa rin ng panakanakang ulan sa ilang bahagi ng Hualien County, Taitung County, Hengchun Peninsula at kabundukan ng Kaohsiung at Pingtung County. Naglabas din ng heavy rainfall advisory sa ahensya para sa Taipei, New Taipei, Miaoli County at iba pang kalapit na rehiyon. Inaasahan namang tuluyang hihina ang pagbayo ng Typhoon Pudul ngayong araw, ngunit iba yung pinag-iingat pa rin ang paalala ng otoridad sa mga residente ng Taiwan, partikular sa mga direktang naaapektuhan ng nasabing bagyo. Pinoy Gising! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. PLDT High Speed Hitters, mga katunggalian Cherry Tigo crossover sa PBL Final. Sports News mula kay Ian Articona. Good morning, Ian! Good morning, Daryl at Maine. Narito na aking latest sports update. Nasungkit ng PLDT High Speed Hitters ang panalo kontra Creamline Cool Smashers sa score na 27-25, 22-25, 19-25, 25-15. At 15-10, tinanghal na best player of the game si Savi Davison na nakakuha ng 34 points sa 5-set game na inabot ng mahigit 2 oras. Nagpakitang gilis naman sa floor defense si Kat Arado na may 23 receptions at 16 digs. Nagambag naman ng 14 points si Kiana D, 9 points kay Mahoy Baron, parehong 8 puntos kina Jovi Prado at Micas Reyes, habang 25 excellent sets naman mula kay Kim Fajardo. Makakatunggali ng PLDT High Speed Hitters ang Cherry Tigo Crossovers sa finals match ng Premier Volleyball League na gaganapin sa MOA Arena sa Linggo, August 17. Iyan ang sports balita. Ako si Ian Articona, nagbabalitang tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! At sa ating showbiz, Marjorie Barreto at anak na si Leon sabay graduate ng college. Alamin natin ang detalye mula kay Mima Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Good morning, Good morning, Anton! Sabay na graduate sina George Barreto at ang kanyang anak na si Leon. Maganda yung ex daw. Nagbabalita na tama, nabilikod na tama. Pakita niyo si ano. Larmate, nakita niya. Bakit parang may sanib kayo ulo kayo na ikot? Ay, gano'n kasi si ano si Karate ko na. Pasok ka daw, pare, pasok ka daw. Ayan ah. Good morning. Hindi mo ba nilambing to? Wala. Yan ang problema. Lambing, pare, sasahod na. Kung talaga. Ikot lang ikot yung ulo. Good morning, boss yan. Ang hyper mo. Nahilo kasi ako eh. Gumaganong ka pa. Sa aking balitang showbiz, sabay nag-graduate si Marjorie Barreto at ang kanyang anak na si Leon. Si Marjorie ay graduate ng Mass Communication Panindigan mo. sa Philippine Women's University, habang ito namang si Leon ay graduate sa Asia and the Pacific. Ano? Tuloy mo. Bati na tayo. At yan ang aking balitang showbiz. Walang nag-iulo mo. Pero bakit balitang showbiz? At balik na sa inyo, dalawa. Maraming salamat, Anton. Wala ko naintindihan. Ako din wala ko naintindihan. Sandali, paano Saan ko- gumraduate? Saan gumraduate? Sa Philippine Women's University.
Sa course ng mass communication. Nagmascom si... Si Marjorie Barreto, syempre. Yun ang sinasabi ko kanina pa. Hindi mo naintindihan. Sino kayo itong character niya? Iyan Ay, din pangalan. bumati na tayo. Kasi wala na tayong oras. Bumati tayo na mabilis sa ating mga tagapakinig. Maraming salamat. Maraming salamat. Masyadong marami. Wala na ho kaming oras. Pasensya na ho. Pero thank you so much sa ating 13 million. Parang mababaling leeg niya. No? Kaya nga. Mamaya masisi pa yung kumpanya. Kakaganong ka na nito. Mamaya magka-blood clot ka sa ulo. Bukas makalawa, guys, di ako makakapasok. Hilong-hilo ko. Salamat kay Mima Anton sa kanyang show business at Thank you, Mima. salamat sa mga nanonood at nakikinig sa atin araw-araw. Bawi kami sa inyo bukas. Ang ating patama quote for today, deserve mo, hindi ko kaya, deserve mong gumaling kahit sa dahan-dahang paraan. Yan na po ang mga balitang itinampok sa Pinoy Gising. Kami po niya nakasama, Daryl Justin. Main Barreto. Ian Articona. Yun. Bye, ito. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Susunod na ang programang Pasada Balita. Nag-alarm na kasama sina Kuyang Johnny Banyes at Bruno Nasino. Alas 6 ng umaga. Good morning! Basta ng balita, susunod na.